96.7. We talk, you listen. It's 11:13 in the morning. Ngayong Lunes na that's July 22, 2024. At kasama niyo na naman ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the morning, your one and only Greta. Dito yan sa programang palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan at daanan nyo na lang yan. Ito ang programang Dibdiban na. Yes, dibdiban na naman. Isa't kalahating oras na naman tayong magmumuni-muni sa mga bagay na nagpapabigat, nagpapasikip ng ating mga dibdib, ng ating mga damdamin. Yung mga bagay-bagay na naging dahilan kung bakit hindi tayo makatulog kapag gabi ng maayos, hindi ba? Yung mga bagay na yan, dapat sinishare nyo yan para hindi kayo nahihirapan, ganon. Siyempre, nandito naman ang inyong one and only Greta para kayo ipakinggan at magbigay sa inyo ng love and life advice na inyong kinakailangan. Kaya naman, baka kayo ay meron dyang mga dinidibdib o gustong isang guni o gustong idulog sa ating himpilan, pwede kayong mag-text sa ating official text line 092921681000. Again, that's 092921681000. At syempre, live tayo ngayon sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. Pwede nyo rin panoorin ang aming replay later on sa aming official YouTube account. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. At kung nais mo nang mapakinggan ang linya ng magagandang musika na hatid sa inyo ng aming himpilan, lalong-lalo na ang aming mga huntahan, pero wala kayong radyo paglabas ng inyong mga tahanan, pwede nyo kaming mapakinggan. Pumunta lamang kayo sa aming official website, www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon na magdamag. Dito lamang yan sa DZDG 96.7 where we talk and you listen. Ayan. So mamaya-maya meron tayong didibdibin. Yung didibdibin natin, alam nyo kung ano? Sikreto. Tsareng. Ang didibdibin natin mamaya ay tungkol sa isang single mother. Ayan, at kung ano nga ba ang kanyang dinidibdib, malalaman natin yan maya-maya lamang. In the meantime, ipagpatuloy nyo ang pakikinig ng magagandang musika mula sa DZDG 96.7. Here is Backstreet Boys with I Want It That Way. And it is 11:37 in the morning. Time check ay hatid sa inyo ng CCA Capi Center Printing Service and General Merchandise. For all your printing needs, pumunta lamang sa CA Capi Center located at 101 Quezon Avenue, Lucena City, between Gemini Bakery and Greenwich Pizza in Poblacion. You're still listening to DZDG 96.7 where we talk, you listen. Kasama nyo pa rin ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the morning, your one and only Greta. At sabi ko nga sa inyo kanina, pagbabalik ko i-discuss natin o babasahin natin kung ano nga ba ang ating didibdibin sa mga oras na to. Pero bago ang lahat, yan, meron muna akong gustong i-post sa inyo. Kayo ba, nagkaroon na kayo ng problema na, lahat naman tayo nagkakaroon ng problema, di ba? Pero kayo ba, nagkaroon na kayo ng problema na halos hindi mo na talaga alam kung ano yung gagawin? And the only thing left for you is to decide whether you're gonna hurt the person that you love so much wholeheartedly para sa ikabubuti niya, o piliting manatili kayo sa piling ng isa't isa pero pareho kayong maghihirap.
Yan ang problema ng ating letter sender na si Cynthia. Dear Greta, ako po si Cynthia. May isa po kong anak na babae. 3 years old pa lang siya. Mag-isa ko lang po siyang binubuhay dahil iniwan ako ng tatay niya pagkatapos kong manganak. Wala po akong maayos na trabaho. Pilit na kumakayod pero madalas ay kulang pa para sa pang-araw-araw na pagkain naming mag-ina. May kaibigan ako na kahit anong gawin nila hindi talaga sila mabiyayaan ng supling. Minsan, napag-usapan po namin ang sitwasyon nila at namin ng anak ko. Nabanggit nila dahil nga sa sitwasyon na buong loob nilang matatanggap ang anak ko kung sakaling magdesisyon ako na ipaampon ito sa kanila. Sa totoo lang po, DJ, talagang pinag-iisipan ko kung ipapaampon ko na nga ba ang anak ko sa kanila dahil alam ko na kaya nilang buhayin ang anak ko. Mas kaya ng kaibigan ko kaysa sa akin. Kaso, may pag-aalinlangan po. Natatakot din ako na pag wala na sa piling ko ang anak ko, magiging malungkot ng lubusan ng aking buhay. Siyempre po, anak ko yun. Bilang isang ina, napakahirap. DJ, humihingi po ako ng payo mula sa'yo. Ano bang dapat kong gawin sa sitwasyon na to? Nagmamahal, Cynthia. At yan nga po ang sitwasyon ng ating letter sender na si Cynthia. Ayan, napakahirap, no? Listeners, netizens, if ever you have anything na gusto nyong maipayo sa ating letter sender, o kayo mismo ay dumaan sa ganitong klaseng mga sitwasyon, pwede po kayong magbigay ng payo. Mag-text lamang po kayo sa ating official text line 092921681100. O di kaya naman ay magbigay kayo ng comment o ng message sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. At habang kayo nag-iisip ng mga may papayo nyo at habang dinidibdib natin itong dibdibin ni Cynthia, makinig muna kayo ng magagandang musika mula sa ating himpilan, and I'll be right back after a few minutes break. Some people live. Tutok pa rin kayo dito lamang yan sa DZDJ 96.7 where we talk, you listen. At syempre kasama nyo pa rin sa mga oras na to, nag-iisa ninyong Bebe Loves, your one and only Greta. So para nga sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo dyan, kanina pinag-uusapan natin ang tungkol sa dinidibdib ng ating letter sender na si Cynthia. So siya ay merong 3 taong gulang na anak na iniwan sa kanya ng kanyang former partner, hindi niya nasabi kung asawa o boyfriend lang, pagkatapos niyang manganak. And of course, being a single parent, she's facing a lot of struggles right now. Dahil nga sa mahirap kumita ng pera, 'di ba? And she's contemplating if dapat ba niyang ipaampon sa kanyang kaibigan na hindi magkaroon ng anak. Itong anak niya dahil alam niyang mas magkakaroon ito ng magandang buhay in the future.
So yan po ang dinidibdib ng ating letter sender na si Cynthia. Okay, Cynthia. Alam mo, it's really, kung titingnan mo yung sitwasyon, kung titingnan natin ang sitwasyon, talagang mahirap di ba? Talagang napakahirap, lalong-lalo na at solo ka sa buhay, solo kang nag-iisip, solo kang gumagawa ng paraan sa lahat ng bagay. Unlike of course when you have a partner na kahit paano meron kang katuwang sa mga bagay-bagay, katuwang sa paghahanap buhay, katuwang sa pag-iisip ng makakabuti para sa bata, katuwang sa lahat ng bagay, 'di ba? That's what a partner is for. Kasi kahit papaano, meron kang meron kang nakaka-exchange of thoughts kapag meron kang partner in life Unlike when you are solo na hindi mo agad maiisip yung mga bagay-bagay. Pero Cynthia, this is my question to you. How well do you know your friend? Diba? Gaano mo kakilala yung kaibigan mo? Gaano ka kasigurado na yung pagmamahal na ibinibigay mo para sa anak mo maibibigay nung kaibigan mo? Well, if we're going to take a look at it, yung kaibigan natin, yung kaibigan mo, kaya niya, financially kaya niya, at gusto niya. 'Di ba? Nabanggit mo na gustong-gusto na nilang magkaroon ng anak, kaya lang hindi sila binibiyayaan. However, your friend na hindi mo naman kasama simula nung bata ka habang lumalaki ka, hindi mo siya 100% nakilala. 'Di ba? Hindi naman sa tayo ay nagkakaroon ng trust issues. Pero kailangan muna nating malaman o kailangan muna nating limi-limiin yung mga bagay-bagay. 'Di ba? So that's my first question to you. Gaano mo siya kakilala? Sigurado ka ba na yung anak mo, kapag halimbawa at yan iyong ibinigay o ipinampon sa kaibigan mo, sigurado ka ba na talagang hindi nila pababayaan? Siguro nga masusuportahan nila financially. But what about emotionally? 'Di ba? Can they support that? Kasi kung hindi at kung hindi mo sila lubusang kilala, baka hindi yan magsisi ka. Hindi ba? Mahirap yung ganun Napakahirap nung ganun na parang lagi mong iniisip kung kumusta na kaya, ganito. Unlike kung talagang kakilala mo na alam mong pinagkatiwala mo at naisip mo na hindi to pababayaan. Talagang ito ay mamahalin ng buong buo na as if talagang anak nila. Hindi ba? Pero kung assured ka naman na ganun yung magiging sitwasyon na talagang mamahalin at aalagaan yung anak mo as if yun ay tunay na anak nila, bakit hindi kung wala na talagang paraan? Hindi ba? Pero kung meron pa namang paraan, ako personally wag. Kasi iba yung pagmamahal ng isang biological mom sa kanyang mga anak. I even remembered someone na meron siyang inadopt na bata. Unfortunately, itong bata nagkasakit. Yun, so nagkasakit yung bata and kinailangang salinan ng dugo. So unang-una, parang nagrereklamo na yung parents, yung adoptive parents, dahil medyo lumalaki na yung gastos kasi nga nagkasakit, 'di ba? Tapos nung kinailangan salinan ng dugo yung bata, yung adoptive parents hindi sila makapagbigay hindi sila makapag-donate ng dugo. Bakit? Hindi kasi kadugo, hindi compatible, 'di ba? So, worst comes to worst, there are really moments na only the biological parents or parent can suffice. So, sa mga ganong pagkakataon, ang dami ng kawawa, 'di ba? Yung biological parents na nag-aalala, hindi nila alam yung gagawin nila or parang magdadagdag isipin yun sa kanila kasi paano nila tutulungan yung bata, 'di ba? So, sana naman kumbaga wag kang humantong sa mga ganoong bagay. Pero dumadating yung ganyan pag minsan at napakahirap sa kalooban ng isang tao na yung bata na inaalagaan mo, minamahal mo, hindi mo matulungan agad-agad. Dahil yung simpleng bagay na meron ka sana na pwedeng mo sanang i-donate hindi mo maibigay dahil hindi compatible. 'Di ba?
Or kung medyo matalino din yung anak mo, yung bata, magtatanong din yun, Mami, bakit ganon? Bakit hindi tayo tulad ng dugo? Bakit hindi compatible? Diba? And another thing dyan, Cynthia, have you ever read of the Solo Parent Act o yung tinatawag natin na Republic Act number 8972? Also known as an act providing for benefits and privileges to solo parents and their children, appropriating funds therefore and for other purposes. Ayan, kung nakikinig kayo nung trabaho Sabado, ito ay something na medyo na-touch ng kauntian dun sa program ni Judge Romy last Saturday. So, itong Solo Parent Act na to, lalong-lalo ngayon dito sa atin sa Quezon, if you are from Quezon Province. So, ito ay binibigyang prioridad ng ating government dahil nga syempre, yun ngang mag-asawa pag minsan nahihirapan pa na mag-provide ng needs ng kanilang mga anak o ng kanilang anak, di ba? What more yung solo parent? Unless of course you're a millionaire, then that's fine, di ba? But in your case, na nagkakaroon ka ng mga ganyang problema, financial problems and such things, I think the government can help you. Ang kailangan mo lang talaga malaman kung saan ka dapat dumudulog o kung saan ka properly pwedeng lumapit para mas matulungan ka. So I think kung ganyan ang sitwasyon, pwede kang lumapit sa inyong city hall or sa inyong municipal office and then hanapin mo yung mga pwedeng makatulong sa'yo. Yan, itanong mo doon kung paano ba mag-asikaso ng pagkuha ng solo parent ID so I can have my benefits and then matulungan ko yung ma-provide ko yung mga pangangailangan ng anak ko at syempre makakuha ko ng benefits na ibinibigay sa solo parents, hindi ba? I think ang dapat mong lapitan pagdating sa mga ganyang bagay, DSWD Social Welfare and Development. Sila yung unang-unang nakakaalam pagdating sa mga ganyang bagay. Diba? So actually, there are other things na pwedeng maging solusyon. Hindi lang pagpapaampon. Talagang our government really is gumagawa rin naman ng paraan para mas mabigyan ng kaginhawaan itong ating mga kababayan, particularly kayo na mga solo parents. Diba? So, yung mga ganong bagay, parang, of course, alam ko, naiintindihan ko kung bakit yun agad yung naging solusyon mo, parang yun agad yung pumasok sa isip mo, simply because there is a person who is willing to adopt your child. Diba? Pero kung pwede namang hindi mo ipa-adopt, kung pwede namang matulungan ka ng mga agencies na pwedeng tumulong sa'yo, why not? Hindi ba? At least lalaki yung anak mo na kahit solo parent ka, magkasama naman kayo. 'Di ba? Kasama niya yung tunay niyang ina at ikaw bilang isang ina, hindi ka mahihirapang isipin araw-araw kung kumusta na kaya yung anak mo. Hindi ba? So ayun, yan, kailangan mo lang dumulog sa proper na mga agencies na makakatulong sa'yo, especially that you are a solo parent. Yan, kung i-research mo yan, that's RA 8972. Yan, makikita mo dyan kung ano yung mga benefits na ipinoprovide para sa'yo at para sa anak mo. Yan, meron tayong mga ganyang batas para sa inyong benefit. Alright, ayan. Cynthia, I hope natulungan kita sa mga oras na to. And of course, to our netizens, to our listeners, if you have anything to add or anything to say to our letter sender, again, pwede kayong mag-text sa ating official text line 0929-2168-100. And of course, you can also leave a message on our Facebook and Messenger account. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. Ayan, tayo muna ay magbe-break time ng konting minuto lamang. And in the meantime, ipagpatuloy niyo po ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Broadcasting live.
Kanina nga, pinag-usapan natin yung tungkol sa dinidibdib nitong ating letter sender na si Cynthia. Ayan, Cynthia, ang gusto ko lang naman talagang sabihin sa'yo is kahit gaano kabigat ang problema natin, kapag yan ay ating pinag-uusapan, palaging merong solusyon, and you simply have to research, alam mo yun, exhaust your resources para mahanap mo yung tamang solusyon para sa iyong problema, di ba? Minsan lang talaga alam mo, masyado tayong clouded Masyado tayong clouded dun sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya pag minsan hindi na natin naiisip yung other na options, di ba? Pero if you're gonna ask for help, I'm pretty sure na talagang makukuha mo yung solusyon na tamang-tama para sa'yo. Alright, maraming salamat once again sa pakikinig at pagtutok dito sa DCDJ 96.7 dito sa programang Dibdiban na. Ayan, wala na naman tayong oras. Kailangan na naman nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. This has been again your one and only Greta para sa programang palaging nagpapaalala na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa programang Dibdiban na. At syempre, iwanan ko kayo ng isang kanta from U2. Here is Mysterious Ways.